Praise God. Ating palakpakan muli ang Diyos. Hallelujah. Wala nang pag-aalinlangan, tayo po ay magsitayo. Kung meron po kayong mga Biblia, maaari niyo pong buksan diyan sa 2 Chronicles chapter 35 verses 20 to 24. 2 Chronicles chapter 35 verses 20 to 24. After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates, and Josiah went out against him. Verse 21. But he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with thee, thou king of Judah? I come not against thee this day, but against the house wherewith I have war. For God commanded me to make haste, forbear thee from meddling with God, who is with me, that he destroy thee not. Verse 22. Nevertheless, Josiah would not turn his face from him, but disguised himself, that he might fight with him, and hearkened not unto the words of Necho from the mouth of God. Ating sabihin, from the mouth of God. From the mouth of God. And came to fight in the valley of Megiddo. Verse 23. And the archers shot at King Josiah. And the king said to his servants, Have me away, for I am sore wounded. Last verse. His servants therefore took him out of that chariot and put him in the second chariot that he had. And they brought him to Jerusalem, and he died and was buried in one of the sepulchres of his fathers. And all Judah and Jerusalem mourned for Josiah. And ating key verse, mga kapatid, ay ating matatagpuan, the book of Psalms, chapter 16, verse 8. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Because he is at my right hand, I shall not be moved. At dadalhin ko po kayo, mga kapatid, and I believe na gagamitin ko ng Diyos na tema upang kausapin ang bawat isa sa atin sa tema na nagsasabing, the greatest upholder will sustain the abider. The greatest upholder will sustain the abider. Aking binibigay ang panalangin sa ating pastor, Pastor Ronald Junelo. Hallelujah. Padayon sa among kabuhi. Hindi ko Diyos na maplastar na nagakauyon sa imo amay ng mga plano kag mga pagplastar sa among destinasyon sunod sa imong mga katuyuan. Salamat o Dios sa sini nga mga verses nga itakol karon sa imong pagagamiton, Brother Ronel Baramita. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Atin tayo po magsiruwa para pagkakas. God bless us all. Hallelujah. The theme saying, mga kapatid, the greatest upholder will sustain the abider. Pasisimulan natin to, mga kapatid. Papasukin natin ang mensahe ng Diyos sa isang kwento na nasulat mismo sa Biblia sa may napakalaking dahilan upang makuhaan natin ng mensahe, reflection o salamin sa ating buhay na makakatulong upang tayo ay maging matibay sa paglilingkod, makapagpatuloy sa pagiging tapat sa Panginoon, at tayo hindi maging mga suwain.
The Book of Chronicles, mga kapatid, kung ating titingnan, aking sasaysayin ang Book of Chronicles, ito ay patungkol sa mga iba't ibang klaseng istorya o kwento patungkol sa mga hari ng mga nagdaan. Mga naghari sa lugar ng Huda, inappoint ng Diyos upang mamuno sa hindi mabilang ng mga tao, inappoint ng Diyos upang maging isang leader sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. At ating mapapansin sa Book of Chronicles, ang mga kwento dyan, first, the peaceable reign of King Solomon, the blemished reign of King Rehoboam, the short but busy reign of King Abijah, the long and happy reign of King Asa, the pious and prosperous reign of King Jehoshaphat, the impious and infamous reigns of King Jehoram and King Ahaziah, the unsteady reigns of King Joash and King Amaziah, the long and prosperous reign of King Uzziah, the regular reign of King Jotham, the profane and wicked reign of King Ahaz or Ahaz, the gracious, glorious reign of King Hezekiah, the wicked reigns of King Manasseh and King Amon. Ito si King Manasseh, mga kapatid, ay ang lolo sa tuhod nitong ating pag-uusapan nagngangalang Josiah. Next, the wicked reign of King Manasseh and King Amon. At ito naman si King Amon, mga kapatid, ay ang ama ni King Josiah. At ang sunod nito, the reforming reign of Josiah, and next, the ruining reigns of his sons. Ating mapapansin, mga kapatid, na meron lamang dalawang klaseng hari na nasulat dito sa Biblia. Una, ang hari or ang wicked king. Secondly, is the good king. At alam na natin na ang good king, this is the God's abider. But the wicked king, ito ang mga suwail sa harapan ng Diyos. Ang mga haring nagpatukot o nagpatayo ng mga alayan, mga nilalagyan ng handog para sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan, ang mga hari na taliwas sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang mga haring hindi sumusunod sa kautusan o sa law ng Panginoon, mga kapatid. At ating mapapansin na ang mga wicked king, ang kanilang pagiging hari, pagiging pinuno, pangulo sa isang lugar, mga kapatid, sila ay mga hindi nagtatagal. Napakadali lamang ng kanilang mga paghahari, mga kapatid. But the good king, the God's abider, mga kapatid, ang kanilang leadership ay mataas, lumalago, tumitibay ng tumitibay, at tumatagal ng tumatagal. Sapagkat sila ay nakalinyada, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. And all we know that our God that we serve, He is the owner of prosperity. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang nagmamay-ari ng pagtunlad, siya ang nagmamay-ari ng mga pagpapala. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, pinanghahawakan niya ang ating mga hinahanap sa buhay. Kaya kung gusto mong pagpalain, kung gusto mong umunlad, kung gusto mong guminhawa sa buhay, maglingkod ka ng tapat sa Diyos ayon sa kanyang kalooban upang ikaw ay lumago, upang ikaw ay pagpalain, mga kapatid. Dahil sa sinabi pa ng nakaraan, ang kaginhawaan ng buhay ay ang pagtatapat, ay ang paglilingkod ng tapat sa Diyos.
Pero kung ikaw ay hindi maglilingkod ng tapat sa Diyos, mga kapatid, ikaw ay magbibilong, hallelujah, sa wicked king, sa mga hari na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang hari, mga kapatid, na taliwas sa landas ng Panginoon. Hallelujah! Ang mga kings, mga kapatid, na wicked, they suffered. But the good kings, they prospered. Amen po ba, mga kapatid? According pa sa book of Genesis chapter 1 verse 1, tinuturuan na tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos mismo. Sabi pa ng isang preacher, the first word of the Bible ay ang maghahatid sa atin sa pag-unlad. In the book of Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Sa pasimula ay ang Diyos. Book of Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all these blessings will come upon you. Kung gusto nating lumago sa buhay, mga kapatid, ang Diyos na nagmamay-ari ng pagpapala, ang Diyos na nagmamay-ari ng pag-unlad, mga kapatid, huwag natin siyang ilagay sa ating likuran, kundi atin siyang ilalagay sa unahan. Atin siyang uunahin, mga kapatid, sapagkat pinangako niya na kapag atin siyang uunahin, tayo kanyang pagpapalain. That's why, kung hindi mo pa nilalagay ang Diyos sa unahan mo, inilalagay mo pa siya sa iyong likuran, ngayon ang panahon na ilipat mo siya ng pwesto upang ikaw ay umunlad. Isa sa dahilan kung bakit walang pag-unlad ang buhay ng isang tao, dahil ang Diyos ay hinahayaan nila sa kanilang likod. Pero kapag ang Diyos, mga kapatid, ay ating ilalagay sa unahan, truly that the blessing will overtake us. According to the book of Deuteronomy chapter 28 verse 2, the blessings will overtake thee if will hearken the voice of the Lord. Isa sa dahilan, mga kapatid, ating puntahan ang book of Haggai, na sila ay naghihirap, tanim sila ng tanim, hasik sila ng hasik, mga kapatid. Pero ang kanilang paghasik na kaya namin, kabaliktaran ang kanilang naangkin. Naghahasik sila ng maraming tanim, pero ang ani nila ay kaunti. Grabe ang pagsusumikap nila, grabe ang pawis, paghihirap na kanilang ginagawa, mga kapatid, para lang lumago. Pero kabaliktaran ang kanilang pagsusumikap sa kanilang mga naani. Sa isang dahilan, ang sabi ng Book of Haggai, ang isang bahay ng Diyos ay hinahayaan lamang nilang wasak. Hinahayaan lamang nila, mga kapatid, na destroy. Hinahayaan lamang nila, mga kapatid, habang ang bahay nila ay dikisan Habang ang bahay nila, sabihin natin sa panahon natin ngayon, the tiles. Ano tawag doon yung salamin, makakasalamin, ka? Pwede ka makasalamin? Sliding door, yung sliding door. Yung bahay mo, sliding door. Yung bahay mo, the aircon. Yung bahay mo, may parking lot. Yung bahay mo, di kotse. Yung bahay mo, mga kapatid, punong-puno ng pagpapala, napakaganda, napakakinis, matutulas yung langaw. Tapos yung bahay ng Diyos, mga kapatid, punong-puno ng alikabok. Yung bahay ng Diyos, mga kapatid, ay sira-sira. Yung bang 3D, pag-apak mo ng ganon, may effect na uusok. Ganon yung itsura ng bahay ng Panginoon ng panahon na yun. Punong-puno ng alikabok, sira-sira. Habang ang bahay nila, mga kapatid, ay napakaganda. Yan ang isa sa dahilan kung bakit hasik sila ng hasik, ngunit hindi sila
lumalago. Dahil ang Diyos ay hinahayaan nila na nasa likod. At the first place, alam na nila na kapag uunahin ng Diyos, lalago sila. Dahil sila ay mga anak ng Diyos, mga lingkod sila ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto nating lumago sa buhay, umunlad mga kapatid, sa anumang klaseng aspeto na gusto natin, hallelujah, hindi natin ilalagay ang Diyos sa ating likod, kundi atin siyang ipapauna mga kapatid, para tayo lumago, mapamaterial man, mapapisikal man, mapa-spiritual man, gagawin niya ng Diyos sa iyo, kung uunahin mo lang siya. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa sinabi ko pa, ang salitang tapat kahit baliktarin mo, tapat pa rin. Yan ang Diyos natin mga kapatid. Wala siyang pagbabago. Sinabi niya noon na pagpapalain niya ang mga tao, uunahin siya. Hallelujah, ganun pa rin ang Diyos ngayon. Hindi siya sinungaling sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, wala kang ibang gagawin kung gusto mong umunlad, kundi unahin ang Diyos sa buhay. Let us bow our hands unto the Lord. Yan ang nangyari mga kapatid. Nung ang mga haring masasama sa harapan ng Diyos, hindi sila tumatagal. Umaabot ng 3 months, umakabot ng 2 months, ng 2 years. Sa anong dahilan? Dahil wala sila sa linyada ng Diyos. Pero yung mga hari na mga good kings, hallelujah, they prospered. Ang kanilang leadership, tumitibay ng tumitibay. Ang kanilang leadership, hallelujah, ang kanilang congregation, tumadami ng tumadami. Ang kanilang leadership, mga kapatid, hallelujah, ay hindi basta-basta nagigiba. Dahil ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Kaya sa ating buhay, ipauna natin ang Diyos. Huwag ilalagay sa ating likod. Kung may gawain. Kung dapat, kung maaaring, unahin ang gawain. Kung pwede naman, isang tabi muna sa ating matang sarili. At dapat talaga unahin ng Diyos, unahin ng Diyos. Kung unahin lang natin ng Diyos, mga kapatid, wala pang tao na napahiya na sumunod sa salita ng Diyos. Wala pang tao, mga kapatid, na nalugmok, naghirap sa panahon na inunan nila ang Diyos. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga kapatid, hallelujah, siya ang Diyos na tapat sa kanyang mga salita. Let us clap our hands to the Lord. Hallelujah. Those that honor me, I will honor. But those that despise me. Amen? Say it the Lord. Ating parangalan ang Diyos sa ating buhay upang parangalan din tayo ng Diyos. Ating, hallelujah, maging ipauna, mapuri sa ating buhay ang Diyos upang hindi tayo malugmok sa buhay. At ating pupuntahan na ngayon si King Josiah. Siya ang successor ni King Amon, ang kanyang ama. At ang ama ni Amon, King Amon, ay si Manasseh. At ang ama ni Manasseh, mga kapatid, ay si King Ezekiah. At sa leadership ni King Ezekiah, mga kapatid, nung panahon na nakita niya na ang lugar ng Diyos na pinamumunuan niya ay napuno ng mga ribulto, ang mga lingkod ng Diyos sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Itong si King Ezekiah, mga kapatid, siya ay kumilos upang linisin at palitan sa pagsamba sa Diyos na Espiritu. Ito si King Ezekiah, mga kapatid, ay nagkaroon ng anak na nagngangalang Manasseh. Pag-abot sa leadership, sa pag-reign nitong si Manasseh, mga kapatid, binaliktad niya ang gawain ng kanyang ama. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, na siya
ay nagtayo ng mga alayan, nilalagyan ng handog para sa mga Diyos-Diyosan sa larawan, sa mga bagay na gusto niyang sambahin, mga kapatid. Yan, kabaligtaran ang kanyang leadership sa leadership ng kanyang ama, na si King Hezekiah. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, kung ano ang ginawa ni King Manasseh pagdating sa leadership ng kanyang anak na si Amon, ganun din ang ginawa. That's why, mga kapatid, hallelujah, maging halimbawa tayo ng pagpapala. Maging halimbawa tayo ng makukunan ng mabuting larawan. Maging halimbawa tayo, mga kapatid, sa mga mabubuting pamamaraan. Sapagkat may mga tao na tumitingin sa ating buhay at maaaring ito'y gayahin nila. At dahil ginaya nila, maaaring sila rin ay mapahamak. Kaya, mga kapatid, ang mga mabubuting tinuturo ng Diyos ay ating sundin. Hallelujah! Dahil ang mga sumusunod na mga kabataan, tayo ang magiging halimbawa nila upang sila ay malagay sa mabuting sitwasyon. At next, itong si King Amon ay nagkaroon ng anak na nagngangalang Josiah. Sa leadership nitong si Josiah, kung para mas ma-imagine natin ang itsura ni King Josiah nung siya ay naghari, yan po siya, mga kapatid. At the age of 8 years old. Isipin natin, mga kapatid, 8 years old, uupo sa trono. Isang musmus na bata, wala pang nalalaman when it comes to leadership. Isang musmus na bata, wala pang nalalaman when it comes sa pag-lead sa mga tao. Isang musmus na bata, mga kapatid, na walang ibang nalalaman, kundi ang pag-iisip ng kanyang gusto. Yan ang bata, isang pag-ugali ng bata, mga kapatid. Sa totoo lang, yung mga bata, kung ating makikita, yan o. Yan ang mindset ng mga bata. Yan. Sinasaway pa nga, hindi pa makalaboy. Yan. Sinong mga batang 90s dito? Mga larong niya natin, ha? Tanong ko. Gagamba. Ang mga batang ang mga 8 years old, mga kapatid, ang higit na mindset nila, ganyan. Puro laro. Balik nga, Brad. Doon sa may, yan, kikita niya yan? Yan ang higit na mindset ng bata, mga kapatid. Puro paglalaro. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang pag-iisip ng bata na puro laro, kapag maglalaro yan sila, lalaro sila kapag sila ay maligaya. Maglalaro sila kapag gusto nila ang laro. Pero kapag ang laro ay hindi na nila gusto, sila ay maaaring umayaw, sila ay maaaring umatras, tumalikod, sumuko. Ang mga bata, mga kapatid, ganyan ang pag-iisip kapag sa isang laro, hindi na nila gusto, aayaw yan sila, aalis yan sila. Pero mga kapatid, si King Josiah na 8 years old, iba. Sa anong dahilan, mga kapatid? Alam natin na ang gawain na para sa Diyos ay hindi isang laro. Hindi ito na kapag gusto mo, masaya ka, tsaka kasasali sa tungkulin. Ang gawain na para sa Diyos ay hindi ito isang laro na kapag ayaw mo na, gusto mo nang sumuko, na kapag hindi na pabor sa'yo, aayaw ka. Amen. Ang sabi pa nga, mga kapatid, hallelujah,
Sa Bible Dictionary, ang second meaning sa pangalan ni King Josiah, God will support. Tinanggap ni King Josiah, mga kapatid, ang tungkulin bilang hari, hindi dahil siya ay magaling. Tinanggap ni King Josiah na 8 years old ang tungkulin na bilang hari, hindi dahil siya ay magaling when it comes in leadership. Tinanggap ni King Josiah, mga kapatid, ang pagiging hari na mula sa Diyos, hindi dahil siya ay malakas, may abilidad, may kapasidad na magturo sa mga tao. Ngunit tinanggap ni King Josiah, mga kapatid, ang tungkulin dahil sa isang dahilan. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, God will support. Sa totoo lang, sino tayo na tumanggap ng tungkulin sa Diyos? Sa totoo lang, sino tayo, mga kapatid? Ano nga bang abilidad meron tayo? Tayo limitado lamang sa pag-iisip, sa lakas, sa abilidad. Sa totoo lang, ano nga ba tayo? Limitado lamang tayo. Ngunit hindi natin ito tinanggap dahil sa ating sariling abilidad. Hey, tinanggap natin ito because God will support. Because God will support. Ang Diyos na tutulong sa atin. Hallelujah, siya ang Diyos na walang limitasyon. Pasosobrahan niya pa. Hallelujah. Kaya manatili lang tayo for being a abider. Ang mga kulang sa atin ngayon, pasosobrahan niya pa. Hindi limitado ang Diyos natin, mga kapatid. He is the omnipotent God, omniscient God. Siya ang Diyos na makapangyarihan. At diretso tayo. Sabi ng Diyos, nung katapos na, sa mga disipulo niya, kayo mauna kayo, doon kayo sa daong, sapagkat pupunta tayo sa other side. Inutusan niya ang kanyang mga tao, mga kapatid, doon tayo, pupunta tayo sa other side. At pumunta na nga sila, naglayag na sila, at ang Diyos, pinauna sila, at pagkatapos ng Diyos na mapangaralan, ang tungkulin niya sa mga tao na kinig sa kanya, siya ay pumunta sa bundok, nanalangin, at pagkatapos niyang nanalangin, habang ang mga disipulo ng Diyos na naglalayag na sa kalagitnaan na ng dagat, ang Diyos ay naglakad sa tubig papunta sa kanila. At ating nalaman na, hallelujah, na ang panahon na yun ay may bagyo. Na ang panahon na yun, mga kapatid, ay may hindi basta-bastang hangin. Boisterous wind, ang sabi ng Bible. Sinundan sila ng Diyos, ang Diyos ay naglakad sa tubig. He showed Himself as the Lord of nature, mga kapatid. Sinundan niya ang mga disipulo at bumatag yun ang lakas na ng hangin. At sabi pa lang, mga disipulo pagkakita sa kanya, ungo! Pagkakita sa kanya, abat! Pagkakita sa kanya, multo! But, said the Lord, mga kapatid, be not afraid. Be of a good cheer. It is I. It is I. Sabi naman ni Peter, kung ikaw yan, Panginoon, palakarin mo sa tubig. Kung ikaw yan, Panginoon, hayaan mo kong maglakad at humakbang sa tubig papunta sa iyo. At ang sabi ng Diyos, come. At ito namang si Peter, mga kapatid, tinanggap ng isang kakaibang pribilehiyo, isang sitwasyon, kakaibang sitwasyon sa kanyang buhay, ang maglakad sa tubig. Alam ni Pedro, ang nature ng tubig, lulubog ka dyan. Hindi ka makakapatong. Sapagkat yan ang nature ng tubig, lulubog ka. Pero tinanggap ni Pedro ang isang kakaibang sitwasyon sa kanyang buhay, ang maglakad sa tubig papunta sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, siya ay naghakbang
papunta sa Panginoon. Ngunit sa kanyang pagpapatuloy sa paghakbang patungo sa Panginoon, napansin niya ang boisterous wind, ang napakalakas na hangin, at ang malakas na hangin na yun ang nag-distract sa kanya. At nung na-distract siya ay nagpalunod. Siya, mga kapatid, ay nagpasimulang palunod. Tinanggap ni Pedro, mga kapatid, ang kakaibang sitwasyon sa kanyang buhay, ang maglakad sa tubig. Ngunit dumating sa punto, ang kakaibang sitwasyon na yun ang naging dahilan para siya ay mapalunod. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, si Peter ay sumigaw, Lord, help me. Our God is a very present help in times of need. Sa panahon ng kabiguan, kahirapan sa buhay, just call the name of the Lord. Because He is a very present help in times of need. Gusto kong sabihin sa inyo to, na tayong mga taong naglilingkod na ngayon, isa itong kakaibang sitwasyon sa ating buhay. Para tayong si Pedro naglalakad sa tubig. Para tayong si Pedro naglalakad sa tubig, papunta sa Panginoon. At sa paglilingkod, may mga pagsubok, may mga problema. Ito ang mga boisterous wind. Para tayong si Pedro na naglalakad sa tubig papunta sa Panginoon, mga kapatid. At merong boisterous wind na didistract sa atin. Merong susubok sa ating mga kapatid. At itong boisterous wind, ito ang maaaring maging dahilan upang tayo ay malunod. Itong napakalakas na hangin, hampas na mga alon sa ating paglilingkod, mga kapatid, ito ang maaaring maging dahilan na tayo ay malunod. But gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sinabi ng Diyos na come kay Peter, hindi para malunod siya. Hindi siya tinawag ng Diyos, come para malunod ka. Hey! Hindi tayo tinawag ng Diyos, hallelujah, para mapahirapan. Kung mahihirapan man tayo, merong Diyos na babatak, merong Diyos na susuporta. Kung mahihirapan man tayo sa paglilingkod, mga kapatid, merong Diyos. There's a God, mga kapatid, the greatest upholder. Hey! Ang babatak sa atin, pabalik kung tayo man ay mukhang palunod. Gusto kong rin sabihin sa inyo, hindi tayo hahayaan ng Diyos malunod. Hindi niya tayo hahayaang malugmok. Hallelujah! Ngunit kung darating man sa punto na tayo para malulunod, God will support. God will help us, mga kapatid. Kung darating man sa punto ng ating buhay na tayo parang malulunod sa kahirapan, but wait, nandyan ang right hand of provision ng Panginoon. Iaabot sa iyo kung darating man sa punto, mga kapatid, ng discouragement, hallelujah, ng pagkadismaya. But wait, nandyan ang right hand of power ng Diyos, right hand of strength ng Diyos upang batakin ka kung darating man sa punto, mga kapatid, na ikaw ay malulunod dahil sa mga circumstances. But wait, nandyan ang right hand of God. He will not gonna let you drown. Hindi kanya hahayaang malunod, mga kapatid. Hindi kikilos ang Diyos. Hindi i-stretch forth ng Diyos ang kanyang kamay kay Peter kung hindi malulunod si Peter. Kaya may mga pagsubok sa atin,
Dahil gusto ng Diyos ipakita na siya ang may kakayanang tumulong sa atin. Na siya ang may kakayanang bumatak sa atin. Kung minsan kasi mga kapatid, hallelujah, kailangan talaga natin na harapin ang mga pagsubok upang ang Diyos ay makaperform. Upang mapakita niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang sustainable power, mga kapatid, ang kanyang provision, ang kanyang healing. Kaya kung minsan may sakit tayong nararamdaman upang mag-manifest ang healing power of God, hallelujah, para magpakilala sa iyo na kaya kanyang tulungan sa anong sitwasyon na kinubuhay. Hallelujah, let's stop for heaven. Hallelujah. Patuloy tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. At itong si Peter, nagsisimbolo bilang organization. Listen. Si Peter ay nagsisimbolo bilang isang organization. Sabihin na lang natin si Peter ay nagsisimbolo sa ugat niya. Amen. Amen. Si Peter ay nagsisimbolo sa church. Tayo ay naglalakbay spiritual. Naglalakad sa tubig. Hallelujah. Darating talaga sa punto kung minsan na susubukin ng simbahan. Susubukin ng unity. Susubukin ng humbleness. Susubukin ng submission. Yes. Amen. At alam natin ang mga opposite nito. Ang disbelief, ang pagkawala ng hallelujah, being united, ito ang boisterous wind ng unity, ng submission, at ng humbleness. Hallelujah. Yan ang isa sa gustong ma-distract ni Satan sa isang organization. Gusto ni Satan, mga kapatid, na ang organization ay lumubog, nalunod. Gusto ng Diyos, mga kapatid, ng diablo na mawasak ang kaharian ng Diyos. But according to the book of Matthew chapter 16 verse 18, hallelujah, Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail. Susubukin ng church, susubukin ng organization. Darating sa punto, mga kapatid, na ang organization ay parang malulunod. But if this organization is from God, hallelujah, hindi na ito hahayaang malunod. Ngunit ito, hallelujah, ay magpapatuloy hanggang sa marating. Hallelujah, katulad ni Peter. Hindi sa punto na tayo ngayon. Repentant baptized, every one of you. At napakadaming na baptized in the name of Jesus Christ. 3,000 souls. Libo-libo mga, hallelujah, kaluluwa. Ganun din mga kapatid, hallelujah. This organization, this Ogami family, hallelujah. Subukin man tayo. Merong Diyos na ibabatak ang kanyang kamay. Ang kamay ng Diyos na hindi maikli. Kung darating man na parang lulubog ang unity. Kung darating man na parang lulubog ang submission. Kung darating man na parang lulubog ang humbleness. Kung parang mawawala man mga kapatid ang pagkakaisa ng church na ito. Hallelujah. Dahil sa boisterous wind. Hallelujah. But listen, church, merong kamay ng Diyos, right hand of God, that He will stretch forth para ibatak pabalik ang unity, ibatak pabalik ang submission, ibatak pabalik mga kapatid, hallelujah, ang happiness. Hindi na kailangan ng Diyos na lumubog. Excuse me, Pastor Ronald Janelo. Sabi niya pa sa testimony niya, hallelujah, napakaraming pagsubok. Inaayuman na siya.
Grabe na, inaatrasan na siya, tinatalikuran na siya mga kapatid. Hallelujah! Hindi na basta-bastang mga boisterous wind yun. Ikaw aatrasan, tatalikuran, hindi kikilalanin pamilya. Pero bakit nandyan pa rin o nandito ngayon, tumatayong matibay ang ating pastor dahil may kamay ng Diyos. Ingat at nagsuporta sa Kanya. Kung ginawa yun ng Diyos sa Kanya, gagawin rin ng Diyos. Yun! Sa hindi tayo hahayaan ng Diyos lumubog. Hindi tayo hahayaan ng Diyos lumubog. Hindi tayo hahayaan ng Diyos lumubog. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka hahayaan ng Diyos. Every local churches, hindi yan hahayaan ng Diyos lumubog. Hindi yan hahayaan ng Diyos masira mawasak. Ngunit ang Diyos ay susuporta kung darating man na parang ang local churches ay parang lulubog, parang depart. There is a hand of God. Hallelujah! Kaya hindi hahayaan ng Diyos na lumubog ang church. Kung hindi galing sa Kanya. Hallelujah! I feel the Holy Ghost, mga kapatid. Oh, nababasaya. Hallelujah! Hindi ko magigil ang presensya ng Diyos kahit walang kuryente. Praise God! Na nagpapaliwatig kung darating ang pagsubok, susuportahan tayo ng Diyos. Hindi tayo hanggang na mawasak. Amen. Hallelujah! That's why, just be a abider. Patuloy lang sa pagiging ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil nasa kalooban ng Diyos ang pag-sustain. Nasa kalooban ng Diyos ang katibayan. Nasa kalooban ng Diyos ang kalakasan. Kaya once, kapag ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, hindi mo talaga makakayanan ang magpatuloy. Hindi mo talaga makakayanan humakbang sa kakaibang sitwasyon ng iyong buhay, which is to serve God. Hindi mo makakayanan, mga kapatid, na makapagpatuloy kung ang Diyos ay wala sa ating buhay, mga kapatid. At ang sabi ng Diyos, Moises, uutusan kita papunta sa lugar ng Ehipto. Sa isang dahilan, dahil gagamitin kita upang ang aking mga lingkod na naghihirap, na naging slave sa lugar ng Egypt, na imbis ang disenyo sa kanila ay pagpalain, hallelujah, lumago, guminhawa sa buhay, pero nandun sila sa lugar ng Ehipto, naghihirap. Moises, gagamitin kita papunta doon sa kanila upang sila ay makalaya papunta, pahatid sa lugar ng Kanaan, which flowing with milk and honey, with prosperity, with blessing. Moses, I'm gonna use you. Hallelujah! Bibigyan kita ng isang kakaibang gawain, dakilang gawain, which is, ikaw ang magiging leader sa mga lingkod ko na nandoon sa Ehipto, papunta doon sa lugar, hallelujah, ng Kanaan. Ang sabi ni Moises, sino ako? Anong meron ako? Anong kakayanan ko? Anong lakas ko? Anong kapasidad ko? Sabi ng Diyos, sa madaling salita, ikaw lang ang haharap, pero ako ang lalaban. Moises, sadyang susundin mo lang ako. Gawin mo lang ang gusto ko. Dahil hindi ka mapapahiya. At ang sabi ng Diyos,
bago pa siya nakapunta sa Egypto, bago pa siya humarap sa Egypto. Moses, I am. Moses, I am. Bago ka pa haharap sa pagmumukha ni Pharaoh, bago ka pa haharap sa mga tao, bago ka pa haharap sa mga pagsuway ni Pharaoh, I am. Let me remind you, mga kapatid, hallelujah, bago pa tayo naglingkod sa Diyos, o bago pa tayo nagpasimula sa gawain ng Diyos, gustong itahiwatin niya, bago pa tayo haharap sa bawat Pharaoh natin, na ang Diyos na, I am. I will support. I am your backup. Hallelujah. I am your provision. I am your strength. Hallelujah. Ako. Bago ka pa susubukin sa pamilya mo, ako. I am that I am. I am That that I I am. Amen. Bago ka pa susubukin sa pinansyal, I am that I am. Amen. Bago ka pa mahihiwalay sa pamilya mo, I am that I am. Bago ka pa malulungkot sa paglilingkod, I am that I am. Amen. Ano gustong ipahiwatig ng Diyos na bago pa tayong nalulungkot, nandiyan na siya handang magpasaya. Amen. Bago pa tayo natutulog, nandiyan na siya nabubuo. Yes! Bago pa tayo maghinto, nandiyan ang Diyos magpapalakas. Bago pa tayo mag-ismail, hallelujah! Nandiyan ang Diyos. Nangunguna na. Nangunguna na ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah! Bago ka pa haharap sa ministry, I am that I am. Amen. Bago pa may mga badlunganon, I am that I am. Bago pa may mga pasaway na membro, I am that I am. Yes. Bago ka pa mga kailangan ng mga material, I am that I am. Bago ka pa maghahanap ng mga pangangailangan mo, inihanda ko na ang lahat. I am that I am. Bago pa ka magpakasal, I am that I am. Oh, Yes! oh, bakit pinakabako na pupunto? Bago ka ba magpakasal? Ako! Hallelujah! Ganda ng mensahe ng Diyos, mga kapatid. Bago ka pa maghahanap Ng jowa. ng jowa. Balik ng Diyos ay. Tawanan mo na. Ay, boisterous mo yun. Hallelujah. Hallelujah. Bago pa ang mga pag-oppose, hallelujah, andyan ang Diyos upang dumurog sa mga tadhana. Amen. Bago pa ang lahat, bago ka pa haharap Moses sa kayo, hallelujah, I am that I am. Let us clap our hands to the Lord. The greatest upholder will sustain you. Sabi mo sa katabi mo.
Hallelujah! Ang sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, ngunit bago tayo pumunta dyan, sabi ni King Nebuchadnezzar, o sa Tagalog, Nabucodonosor, napakataas mga kapatid. Sabi niya, ako ay magpapatayo ng isang larawang ginto. Ako ay gagawa ng isang larawang ginto. At, hallelujah, ang bawat makakarinig ng mga instruments, mga alpa, lahat ng instruments, sabi niya, lahat na bawat na makakarinig, may pakinig, dapat sasamba sa ibultong gintong ito. Dapat ang mga tao na mararatnan ng tinig ng instrument ay magpupuri sa ating nilikhang ibulto. At sinabi yan ni King Nebuchadnezzar sa kanyang isang tagapagsalita. Meron tagapagsalita siya, diba? Daw magkakamali. Sinabi niya, ikaw, sabihin mo sa mga tao, at inutusan ni King Nebuchadnezzar ang kanyang isang lingkod. At ang isang lingkod niya, sa napatawag na ang mga pangulo o yung mga high profile, matataas ang level, sana pa unite sila, nagsama na sa isang lugar, nagtitulo sila mga kapatid. Ang sabi ng lingkod ni King Nebuchadnezzar, kayong lahat na makakarinig kayong lahat kayong lahat na makakarinig sa instrument, kayo ay sasamba sa larawang ito. Pero kung kayong lahat ay hindi sasamba, ang bawat nakakarinig ng instrumento at sa dito, sa larawang ginto, ay dapat kayong lahat ay magpupuri. Pero kung kayong lahat ay hindi magpupuri, yan ang inutos ni King Nebuchadnezzar mga kapatid. Sabi niya sa kanyang lingkod, sabihin mo mga pangulo, mga high profile, na sila lahat na makakarinig sa instrument, sa pagtugtog ng gitara, hallelujah, di pa ganun pang gitara, di pa ganun pa. Sa lahat na makakarinig mga kapatid, sila ay dapat sumamba. Ngunit may punishment ang hindi sasamba. Ang hindi sasamba, itatapon sa umaapoy. Isugba. Ang mga bawat tao na makakarinig ng instrument, hallelujah, na hindi makakapagsamba sa ginawa kong larawang ginto, hallelujah, kayo ay tatapon sa apoy. Kayo ay parurusahan ng apoy. Ngunit merong tatlo, hallelujah, may tatlong lingkod ng Diyos na mula sa tribo ng Huda, si Shadrach, si Meshach, and Abednego. Nung sinabi ni King Nebuchadnezzar ang mga bagay na yun, hallelujah, merong tatlo na hindi sumunod sa kanya. Naging suwalir sa utos ng hari. Merong tatlo na tao, mga kapatid, na nanatili sa kanilang panindigan. Nanatili sa kanilang prinsipyo, mga kapatid. Hindi sila nag-compromise. Hallelujah na. Pwede naman na. Yuyuko sila. Pero yung heart nila dun pa rin sa Diyos. Pero hindi. Mas ipinakita nila na mas higit ang Diyos. Mas ipinakita nila na
na kahit parusahan sila doon sa umaapoy na parusa, hindi sila nagpa-compromise, mga kapatid. Tumayo sila sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Ang sabi ni King Evangelista, ipatawag niyo yun, yung mga tatlong mga pasaway na yun, mga badlunganong takot na ganito. Kayong tatlo, sige, bibigyan ko yung tsansa. Ayaw niyo makinig. Sige, pero bibigyan ko yung tsansa. Kayo pang malapit sa akin, kayo pang ginagamit, kayo pang malapit sa kaharian, kayo pang opposed sa leadership ko. Pero ang leadership ni King Nebuchadnezzar ay hindi linyagan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang submission, ang obedience, ang humbleness ay nanatili sa Diyos na Espiritu. Amen. Hindi sumang-ayon si Shadrach, si Meshach, and Abednego sa pangungusap ng hari na hindi ayon sa Diyos. Sino tayo? Anong rason natin, mga kapatid, na hindi tayo sasang-ayon sa leadership na sinasamahan ng Diyos? Sino tayo, mga kapatid, na o-oppose sa leadership na pinangungunahan ng Diyos? Yun ang kabaligtaran. Pero kung ang leadership, ihahatid tayo sa kapahamakan, sa butas na ikakahulog natin, ikamamatay at makakadistract sa atin, mga kapatid, yan, wag na wag mong susundin. Pero kung ang leadership, ihahatid tayo sa kalayaan, ihahatid tayo sa pagpapala, ihahatid tayo sa kaginhawaan, sino tayo upang hindi ibigay ang ating submission? Sino tayo upang hindi? Sino lang? Ang sabi pa ng mga pinatawag ni Joshua, hallelujah, Joshua, kami ay susunod sa iyo as long as sumasama ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating submission hindi nakasang-ayon, hallelujah, sa status ng pastor, sa status ng leadership, sa status na kung anong credential siya, kundi nakasang-ayon, mga kapatid, ang ating submission na kung ang Diyos ba sumasama, na kung ang Diyos ba nangunguna, na kung ang Diyos ba nakikipaglaban sa Kanya, na kung ang Diyos ba pinoproteksyonan at gumagabay sa Kanya. Ang ating submission, mga kapatid, ay dapat, hallelujah, ay nararapat, praise God, sa mga leader na ito. Sa mga leader na ito. Karapat dapat sila. Amen? Because ang mga leader na ito ay pinangungunahan ng Diyos. Pero kung ang mga leader nagtuturo na walang holiness, nagtuturo na pwede na magpaputol, nagtuturo na, mga kapatid, na pwede na mag-make up, basta malaki ang tights, hallelujah, yan, dumistansya tayo yan. Sapagkat hindi na yan sa kalooban ng Diyos. Yan ang ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ni King Nebuchadnezzar, mga kapatid, hallelujah. Sige, one more time. Sumamba kayo, ha. Ibigyan ko kayo ng chance, ha. Patutugusab. Tugtugusab. At hallelujah. Sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego sa hari, hindi namin kailangan sumagot-sagot sa iyo. Hindi na namin kailangan mag-debate sa iyo. Anong ibang ibig sabihin ng pagsasagot? Anong ibang gusto ipahiwatig ni Shadrach, Meshach, Abednego? Hindi na namin kailangan i-depensa ang aming sarili sa iyo. Dahil may Diyos na didepensa sa amin. Hindi na namin kailangan proteksyonan ang aming sarili. Dahil may proteksyon ng Diyos sa aming sarili. Hindi na namin kailangan gamitin ang aming lakas. Dahil may lakas ng Diyos na magliligtas.
Yan ang sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego. At ganun din sa atin. Hallelujah! Praise God! Hayaan natin na ang Diyos ang dumipensa sa bawat isa sa atin. Hayaan natin na ang Diyos, hallelujah, ang mangunguna sa ating buhay. Hahayaan natin na ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, na magproteksyon sa atin. Dahil pinangako na niya, kung tatayo ka lang sa katotohanan, kung tatayo ka lang sa kanyang prinsipyo, sa kanyang salita, mga kapatid, hallelujah, siya na ang bahala na dumipensa sa iyo. Nagkatotoo nga ang sinabi ng nagkatotoo nga ang sinabi ng inutusan na pinagbansa na si Shadrach, si Meshach, pinabili. Doon, pinapon. Pero hanggang ganun lang, dahil ang Diyos bumata sa kanila. Dahil ang Diyos sumama sa kanila. Hindi tayo hahayaan ng Diyos masunog kahit mukha tayo sunog. Hindi na tayo hahayaan ng Diyos. Hallelujah! Sa fire, hindi yung sa New Testament, fire trial, hindi tayo hahayaan ng Diyos masunog kahit mukha tayo sunog. Amen. Amen. Malapit na ako matapos, mga kapatid. Excited na ako magpuri sa Diyos. Hallelujah. The greatness upholder will sustain you. Will sustain you. Will sustain us. Hindi ba tayo magpupuri niya sa Diyos? Hindi ba tayo sasamba niya sa Diyos? Hallelujah! Isusustain niya tayo. Pasalamatan na lang natin siya. Pasalamatan natin siya. Balik tayo kay Moises. Noong panahon na tinanggap na niya. Hallelujah! Noong panahon na tinanggap na niya ang responsibilidad. Tinanggap na ni Moises, mga kapatid, ang responsibilidad. Kasama na niya ang mga taong pagdunganon. Kasama na niya, mga kapatid, ang mga murmurers. Hallelujah! Kasama na niya mga pasaway. Sila ay napunta na doon sa isang lugar. Hallelujah! Sila ay inahatid na ng Diyos doon sa hangganan ng dagat. Dumating sila sa hangganan ng dagat. Hallelujah! Dumating sila sa hangganan ng dagat, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, listen, ang sabi ng Biblia, hindi lang dagat. Hallelujah! Hindi lang mga pasaway ang nililid ni Moises. Meron pang nasa likod nila na nagsusumikap na sila ay patuloy. Harap, paligid, likod, puro problema, puro pagsubok para kay Moises. Hallelujah! Wala na siyang iba pang mapuntahan, wala na siyang iba pang maharapan. Pero meron siyang pwedeng tingnan sa taas. Hallelujah! Kung darating man talaga sa atin ang mga bagay na ito, alalahanin lang natin that God will fight for us. God will fight for us. Hallelujah! Kung wala ka nang matingnan sa harap, kung wala ka nang matingnan sa paligid, kaliwat kanan, kung wala ka nang matingnan sa likod, pwede kang humangad sa Diyos, mga kapatid, at alalahanin ang sinabi niya. Amen! Alalahanin ang sinabi niya. Moises, wala kang ibang gagawin. Itataas mo lang ang iyong kamay. Hawak-hawak ang tungkod sa ating buhay.
Mga kapatid, wala tayong ibang gagawin dahil ang Diyos ang bahala sa pakikipaglaban. Itataas natin na lang! Wala na akong iba pang sasabihin pa. God will sustain you. Praise the Lord. The greatest upholder will sustain the abider. Just abide on the word of God. Just abide on the command of God. Kung sa harap mo, hallelujah! Listen, kung sa harap mo, sinusubok ka ng iyong pamilya. Sa paligid mo, sinusubok ka ng pinansyal. Sinusubok ka, mga kapatid, sa kaliwa. At sa kanan naman, sinusubok ka ng sakit physical. At sa likod mo naman, sinusubok ka ng discouragement. Hallelujah! But listen to the word of God. Right now, mga kapatid, kung sinusubok ka, itaas mo lang ang iyong kamay. Itataas mo lang ang iyong kamay sa Diyos. Itaas ni Moses ang kamay. God made a way. Mga kapatid, mukha na bang walang daan? Mukha na bang walang daan? Mukha na bang walang solusyon sa buhay mo ngayon? Sa hinaharap mo ngayon? Pamilya mo, sinusubok ka? Pinansyal, sinusubok ka, wala nang daan. Just raise your hand unto the Lord and He will make